So ayan, hello guys. Dito tayo, example tayo ng Newton's law of cooling. Sabi dito sa problem, a cup of coffee is initially at 90 degrees Celsius and is left to a cool room that is 20 degrees Celsius. So sabi, after 10 minutes daw, na coffee has cooled to 60 degrees Celsius. Ang tanong, skip natin yung number 1 kasi it is tawag dito, nasosolve to using itong formula na to na nandito. Yan. Direct substitution lang naman siya. Then, hanapin nyo si K. Then, skip natin yan. Hanapin natin yung number 2 tsaka yung 3. Sabi sa second question, what will be the temperature of the coffee after 20 minutes? So, ayan. Ganito yan, guys. Using your calculator, actually, ito yung reference natin for the calculator. No? So, pindutin natin yung mode. Parehas lang naman yan. Using your calculator like yung mga Casio. Yan, mode. Tapos, number 3, stat. Mode stat. Ito, number 3. Tapos, piliin niyo yung number 5 dun sa calculator. No? Pagkapindot ng number 3, that is mode stat. Hanapin niyo yung e to the x dun sa number 5. Dito kasi ang nakalagay is a, e, b, bx. Ito. Yan. So, may makikita kayo table. No? So, dito, doon sa mismong Casio is wala yung frequency dyan. Kasi, sineset pa yan para malagay natin yung frequency na function. Dito kasi sa cellphone is automatically meron na. So, don't mind it, no? So, for x, dito natin ilalagay yung time. Tapos sa y, doon natin ilalagay yung change in temperature. So, remember, kapag Newton's law of cooling, i-understand ulit natin yung problem. Ayan yung problem. Sabi dito, so, a cup of coffee is initially at 90 degrees Celsius. Ibig sabihin, pag initially, that is 0. So, lalagay natin dun sa x, that is 0. Tapos, and left to the cool room, that is 20 degrees Celsius. So, mapapansin niyo yung yung room temperature natin or yung ambient temperature natin is 20 degrees Celsius. So, ima-minus natin yung temperature ng coffee doon sa ambient temperature. That is 90 minus 20. Doon naman natin siya lalagay sa y. So, for x, that is 0. Tapos, for y, lalagay natin 90 minus 20. So, that is your y. Then, for the second one, sabi dito, after 10 minutes daw. So, ilalagay natin sa x. Then, the coffee has cooled to 60 degrees Celsius. So, nagbago yung temperature niya. So, 60, ma-minus ulit natin sa 20, that is equal to 40. So, lagyan natin dito 10. Tapos dito, 60 minus 40. Ayan. So, ilagay nyo din sa calculator niyo. So, tatry ko na ilagay sa calculator. Oops! Bakit 20? 60 minus 20. Dapat. 60 minus 20 is equal to 40. Okay? Ayan. So, once na all set na yan, tingnan muna natin kung may nakapalimutan pa tayo. So, wala na. Click natin AC para ma-store yung value. Tapos, pindutin niyo Shift, tapos Stat, number 1 on your calculators. Shift, Stat, tapos piliin niyo yung number 5, yung regression, dun sa calculator, no? Regression. Dito kasi automatically makikita ka agad kung ano yung regression eh. So, ganito ang technique. Pag x hat, hinahanap yung time. Kapag y hat, hinahanap naman yung temperature. Since hinahanap is temperature daw after 20 minutes, diba? So, lalagay natin y hat, diba? So, tanggalin natin itong parang 14 na to. Yan. So, lagay natin 20 plus 20. So, ang magiging sagot is 42.86 degrees Celsius. So, yan yung temperature ng coffee. No? Pero actually, dapat 20 lang yun eh. Yan, dapat. Yan yung magiging temperature ng coffee after 20 minutes. Pababa siya lalo. So, mali yung, kasi ang sagot dito ni GPT is 42.75, lalong tumaas. So, hindi naman siya lalong tataas kasi nga bumababa yung temperature natin. So, dapat ang sagot is 22.85 or 86 degrees Celsius. Then, kapag naman, what do you call this? Kapag naman temperature, so palitan natin yung y hat ng x hat. So, shift stat ulit tayo, tapos x hat. So, mapapansin ninyo, di ba sabi, after, ano ulit yung nakalagay sa problem? Sa problem, ang sabi,
is after how many minutes daw will the coffee reach 30 degrees Celsius? Since yung 30 is yun yung temperature ng coffee, iba-minus ulit natin siya dun sa ambient temperature that is 20. So, ibig sabihin 30 minus 20 is equal to 10. So, ito yung tawag dito, minutes na kung saan makukuha natin yung temperature na 30 degrees Celsius. So, ibig sabihin, it will take almost 34.77 minutes na makukuha natin. Okay ba yun? Ayan. So, yan yung example for the what do you call this? Newton's law of cooling. Same goes lang yan pagdating sa example sa growth and decay. So, okay. Another example tayo for the growth and decay. I-clear muna natin to. Shift. Saan ba yun? Ito ba yun? Ay, hindi. Ito pala. Yan. So, mode ulit tayo. Tapos, stat. Oops, nawala na yung dito na lang. Mode stat. Tapos, data tayo. Tapos, ito. Yan. Maglagay tayo ng values sa x and y. So, puntahan natin yung problem dito. Yan, radioactive decay. Ito dito sa problem ito. Sabi dito, a certain radioactive substance decays at a rate of proportional to the amount present. Initially, there are 100 grams of the substance. So, after 5 hours, only 80 grams remain. So, yan. Dito, hindi na tayo magmaminus pa ng kasi wala namang ambient temperature dito. So, it's just a matter of the growth or the decay of a substance. Since napansin naman natin yung trend na after 5 hours tayo is naging 80 grams lang. So, ibig sabihin, bumaba. So, nag-decay yung substance natin. So, initially, there are 100 grams. So, ibig sabihin, yung x natin is 0, then yung y natin is 100. No? For the x, ulit, sa second one, after 5 hours daw, 80 grams na lang yung natira. So, lagyan natin 5, tapos ito is 80. Tapos, easy natin. Okay? Tapos, shift stat, tapos compute for the regression. Tapos, hanapin natin muna ang alin. Ano hinahanap? How much of the substance will remain after 10 hours? So, ibig sabihin, after 10 hours, that is 10x hat. So, 10, shift stat, x hat. So, ayan. Ganyan na lang yung natira after 10 hours. 51.60 grams na lang. So, how about naman dun sa second example? So, after how many hours naman will only 50 grams remain? So, how about naman kapag 50 na lang? So, 50 y hat tayo. 50 y hat. So, ayan na lang yung natira after 50 hours. So, after 50 hours, kung 50 grams na lang, so ibig sabihin, it will take batch of 10.73 hours yung ating substance. Diba? 10.73 grams na lang yung matitira. Oh, ay mali. Para ma-attain natin yung 50 grams, so it will take batch of 10.74 hours. So, pwede natin palitan yan kung gusto niyo. 10.73. So, di ba kanina 10 shift stat. Check natin kung tama. Exact. So, di ba halos parehas lang sila. So, after 10 hours, meron na lang tayo matitirang 51.59 grams. So, baliktad naman siya dito sa trend na to. If hanapin mo naman is 50 grams, shift stat, y hat. So, halos same lang din sila, di ba? Yung trend. So, that's how the growth and decay works sa calculator technique. So, hopefully, you learn something all about the calculator technique. And yun lang. Bye-bye.